Kamusta mga kabayabas? Tulad ko rin ba kayo na mahilig maglagay na kung ano-anong accessories sa ating mga motor o sa ating tricycle? Today's video mga kabayabas ay tuturuan ko kayo kung paanong maglagay ng interrupter relay sa ating mga busina. May pa-stock horn man yan o loud horn. Pwede applicable to kahit sa anong mga motor, so mga FI o carb type. Ito yung kakabit natin na interrupter relay. Papakita ko sa inyo mga kabayabas. Ayan. Ito yung interrupter relay na ginagamit kadalasan sa mga motor para mag-backfire. Yung bagong taon, narinig natin, nagba-backfire yung mga tambutso nila. Ito yung ginagamit. Pero, ginagamit talaga to sa ating busina, mga kabayabas. Tingnan nyo. Ito, pinapakabit sa akin to dun sa tricycle ng katoda natin. So, gagawin natin siya. Siyempre, hindi naman gagana to ng maayos kung wala siyang kapartner na relay. Siyempre, gagamitan natin siya ng Bosch relay. Recommended na gamitin ang Bosch relay kasi mas magandang gamitin ang Bosch relay compare mo sa mga China na lumalabas ngayon na relay. Ito gaya nito yung mga LED. 80 amperes ang nakalagay dito, pero ang problema sa ganitong issue is nagkakalawang yung kanyang mga terminal. Basta nagkalawang yan, guys, maglo-lost connection na. Kahit gumagana pa to, nagko-contact, pero mahina yung power na itatapon niya dahil kinalawang na siya. Yun, hindi siya lumalapat na maayos. Mahina yung power na papasok. Mahina rin yung busina niyo. Hindi gaya ng Bosch relay. Napakatibay nito. Tsaka power relay ito. Double throw. Pwede siyang gamitin sa mga kotse. Kaya mas matibay talaga siya. Pero kung gagamitin natin sa motor, syempre, much more antibay yung mangyayari sa kanya, di ba? So ito yung tsura niya, guys. Yan, tsura ng Bosch relay. Dalawang paa yan, 87, 87A. Parehas yan. Sabay yan, double throw. Once na nag-trigger yung coil na dalawa, ito, kabilaan naman yan, magkapalit man yung coil niya. Ang kanyang 85 at 86 ay okay lang magkapalit. Basta sa Bosch relay, okay lang yan. Basta nag-trigger yan, mag-a-supply itong dalawa. Yung 87A at ang 87. Power relay, double throw. Ito yung gagamitin natin. Dito. Para maganda. With a twist mga kabayabas. Dahil ang gusto ng mayari na nagpapagawa is lagyan din ng passing horn or passing light. Sasabay, ang ibig sabihin yan, sasabay yung passing light na itatapon nitong interrupter relay, magbiblink din yung kanyang passing light. Mas na gumamit siya ng ang kanyang horn. Pag-click niya ng horn switch, magsasabay na, magpa-passing light na rin siya ng nagbiblink. Pero, lalagyan natin ng switch yung kanyang passing light para kung ayaw niyang buhayin yung passing light, pwede niyang patayin. So, mag-horn lang, hindi iilaw yung passing light. Para may choice siya. Diba? Maganda, napakalupit. So ito, bawiringan natin. Papakita ko sa inyo yung buong itsura. Ayan mga kabayabas, natapos ko na. Ito yung finished product niya. Nawiringan ko na, ayan, maayos na. Sinicure ko ng maayos para malinis tignan. Wow! Ayan, nakita niyo naman. Ito yung kanyang interrupter relay sa ibabaw. At ito naman yung kanyang Bosch relay. Ayan, pinagsama ko na sila. Tapos, tulong ko sa inyo yung mga connection nito. Ito mga kabayabas. Ito yung kanyang trigger. Yan, nakasakit yan. Nakasuksok dyan yung Bosch relay natin. Ito kanyang sakit. Ito yung trigger niya, 85. Ito naman yung kanyang 86. Yan, papunta ng coil yan. At ito namang isa, nakikita nyo. Ayan, dumaan na ganyan para malinis. Ito naman yung pupunta ng ating battery. Magiging supply. Yan, tatakbo ito ng battery. Ayan, mga kabayabas ganyan. And then, punta naman tayo dito. Kung napapansin nyo, itong tinakpan ko lang. Andito yung dalawang wire ng kanyang interrupter relay. Yung positive tsaka negative. Ito yan mga kabayabas. Dito siya lumabas. Ito, pinagsama ko. Ayan, meron siyang mga markings. Mahalaga kasing lagyan natin ng markings yung interrupter relay mga kabayabas kasi ang interrupter relay is walang baliktaran. Hindi siya pwedeng baliktarin kasi may sinusunod tayong polarity. Meron siyang positive at meron din siyang negative na polarity na kailangan sundin. Hindi gaya nitong Bosch relay, magabaliktad man siya, okay lang. Gagana pa rin siya. Ang mangyayari niyan, ang papasok naman kay Bosch relay, okay lang kahit magabaliktad. Gagana siya.
Kaso ang problema, sa interrupter relay, kailangan pareha siyang mapasukan ng tamang supply. Tama yung positive niya, tama din yung papasok sa kanyang negative. Pero paglabas niya rito sa interrupter relay, pag lumabas yan dito guys, papunta ng boss relay, okay lang kahit magkabalikta dyan kasi yung manggagaling din naman kay interrupter relay, okay lang magkabaliktaran yun. Pwede siyang i-direct na diretso ng busina. Yun nga lang, hindi ganun kalakas ang tunog. Pangit. Hindi gaya ng dumaan ng relay, si boss relay ang magsusupply. Sobrang lakas ng power na papasok dun sa busina nyo. Intact talaga, ang lakas ng tunog. Tsaka yung undap niya, accurate dun sa tunog na maririnig nyo rito kay boss relay. Accurate talaga yung tinatapon niyang power. Kasi magandang klase yung relay na to. Kaya dapat ito gamitin natin kung magkakabit tayo nitong interrupter relay para maganda yung performance na ibibigay niya. So guys, may isa pang wire dito na napapansin nyo. Ito naman yung wire niya guys na papunta ng passing light. Ayan, naka-ready na yan. Yan naman yung nanggaling ng number 87. Isa lang naman yung kinuha kong wire kasi yung kakabitan natin to is wala namang loud horn. Stock horn lang. Ayan. Ito na yung papunta ng kanyang stock horn. Ayan, mayroon na siyang terminal. Diretso na, susuksok na lang. Barikab, diretso na to, kakabit na lang. Ayan mga kabayabas, tignan nyo. Ayan, kakabit na lang yan. Tapos ito yung karugtong niya. Kasama si 87, papunta ng kanyang passing light. Sa mini driving light. Bali, ang lalagyan natin is yung high, yung white, yung color white ng kanyang high. Yung passing light ng kanyang mini driving light. Pero, kulang pa to mga kabayabas. May ilalagay pa tayo dito. Ito, nagawa ko na rin. Tapos ko na. Hindi ko na naipakita sa inyo. Medyo matrabaho kasi. Nag-service din. Pautay-tay lang paggawa. Ito, natapos ko na rin naman. Ayan, guys. Meron siyang diode. Blocking diode ang tawag ko rito, mga kabayabas. So, ito yung side na to. Yung may markings. Yan. Yan. Palabas yan doon. Ito tamang posisyon niya guys. Kailangan galing dito sa walang markings. Tapos ilalabas ng diode papunta ron. Para tumakbo yung positives. Tumakbo yung positive line niya guys. Pag binaliktad niyo naman yan, dito naman kayo manggagaling sa may markings. Ang lalabas naman yan is negative lang. Kung sinoplayan niyo siya ng positive, wala siyang connection pagdating dito kasi kailangan ang lumabas sa kanya is negative. Pag binilitan yung ganyan. Kaya kailangan pag kinabit natin. Kaya nilagyan ko siya ng mag-ibang kulay. Ito, nilagyan ko ng shrinkable tube. Yellow, and then dito red. Bali, ang ginawa ko na lang, pag papasok yung yellow, tapos palabas yung red. Ayan, binili. Kaso parang baliktad, diba? Pero okay lang. Diyan ako sanay eh. Ayan, kakabit ko dun. Okay na to, itatap na lang. Dito yan mga kabiyabas ilalagay. Dito sa isa na to. Yan. Yung galing ng 87. Pero hindi ito papunta ng busina. Ang papunta ng busina is ito. Kasi mag-iba sila ng gauge wire. Number ng wire sa gauge. Itong papunta natin ng passing is 18 lang. Yung papunta ng busina is number 16. Mas malaki siya. Kailangan mas malaki talaga pag papunta ng busina. Yan. Kakabit na lang yan. Diretso na sa switch ng tricycle niya. Para mayroon siyang choice kung gusto niyang buhayin or gusto niyang nakapatay yung passing. Tinidemo ko sa inyo para makita nyo na legit talagang gumagana ito mga kamayabas. Yan mga kamayabas. Ito nga palang ginagamit kong battery dito is battery ito ng tricycle ko. Malaki kasi yung nilagay kong battery sa tricycle ko. Yan, kaya niyang kargahan guys. Nagkaka-problema lang naman sa charging kung mali yung procedure na ginagawa natin sa ating motor. Tsaka yung pagkakabit natin ng mga accessory. Marami nga nagtatanong sa akin kung paano ba ginawa ko, but ang lakas ng charging ng motor ko, hindi naman puputok yung fuse ko, yung mga ilaw ko, wala namang nasisira. Hindi ako napupundihan ng mga ilaw. Marami ako kasi yung nakakabit na accessory sa tricycle ko. Kaya yung iba nagtatanong, gataka sila. Kung dalawa daw ba yung ginagamit kong battery. Sabi ko hindi. Ito lang talaga, isang battery lang. Yan mga kabayabas, nilagyan ko siya. Yan. Kaya nilagyan ko talaga siya, kailangan talaga, baka makalimutan ko yung markings. Hindi kagana tong interrupter relay. Pag hindi gumana yung interrupter relay, mga kabayabas, hindi niya rin masusuplayan yung brush relay, hindi magti-trigger yung coil niya, hindi siya gagana, hindi siya mag-work talaga. Kaya kailangan, pagdating dito sa interrupter relay, tama yung procedure na gagawin natin. Ito naman yung ating busina mga kabayabas. Kapang didemo. Yan, galing sa tricycle ko to. Gumagana pa to, yun nga lang, hindi ko gusto yung tunog niya, kaya pinalitan ko.
So yan guys, nakabit ko na. Yan, testing na natin yung kanyang busina. Yung mag-trigger na ba? Yan, ang magiging tunog niya. Ngayon, tatanggalin ko yung busina. Medyo maingay kasi, yung natutulog. Tatanggalin ko yung busina, ang ilalagay ko is yung ilaw. Para makita nyo talagang paano siya kumukundap-kundap. Gamit tayo ng test lamp guys. Ayan, test light. Para makita nyo legit. So ilagay lang natin sa body ground itong isang side. Right. Ayan mga kabayabas, nasa body ground na yung isang side ng test lamp. Tapos itong isang test lamp, testing muna natin kung lumagaya talaga. Ayan, sa positive. Pag nilagay nyo lang siya ng ganyan, naka-steady lang. Pero pag nilagay ko na siya rito, sa interrupter relay, makikita nyo yung pagkakaiba. Ito guys, ilagay natin siya dito sa positive na magagamit doon sa 87 ng ating relay. Yan guys. Tapos i-trigger natin yung coil niya. I-trigger natin yung interrupter niya. Kita nyo guys. Ganyan ang mangyayari sa kanya guys. Kumukundap-kundap siya. Hindi siya naka-steady. Saludo ang Ganda. Kaya pag nilagay niya yan, yung passing nyo, kukundap-kundap din. Halimbawa na kami driving light kayo. Maganda yung passing na nagkukundap-kundap siyang gano'n. Malakas. Sunod, ikakabit ko na to sa tricycle. Papakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung kalalabasan niya. So ito guys, na-setup ko na. Tapos ko nang ikabit. I-demo ko na lang sa inyo bago ko isara yung mga kaha niya. Tsaka ilagay yung tangke. Ito guys, galing ng baterya, dumaan ng fuse. Papunta dito, yan, sa ating relay. Tsaka sa interrupter, yan, Bosch relay nandyan. Maayos, nilagay ko dyan. Diyan lang talaga pistohan yan guys. Wala naman tayo ibang pwedeng paglagyan pagdating sa mga TMX Alpha. Diyan talaga mga pistohan yan sa ilalim ng tangke. Para malinis, maayos. Tapos, hindi siya mababasa. Alam, mag-spray ka man ng tricycle mo, maglinis ka. Hindi siya mababasa. Ayan yung selector niya, mga kabayabas. Diyan nakalagay yan. Yan, malinis, maayos. Ganito dapat pag nag-wirings kayo ng mga motor. Kasi sa mga tricycle guys, mahirap talaga siyang i-wirings ng malinis tsaka maayos. Kailangan talaga bigyan mo siya ng effort or ng oras. Naglaan ka talaga ng oras. Tsaka huwag mo titipirin sa materialis. Ayan. Ayan, dyan dumaan yan guys. Nag-modified ako dyan. Dito naman sa ilalim, yung MDL niya. Ayan. Naglagay tayo ng diode papunta ng MDL para sumabay yung MDL niya once na nagbubusina siya. Ayan yung busina sa ilalim. Stock na lang busina yan guys. Minodified ko na yan. Bali yung ground yan guys. Nakalagay na sa body ground para intact yung ground niya. Yan, testingin natin guys. Yan, umiilaw siya. Pero pag sinwitch off natin yung selector niya guys, hindi siya iilaw. Tutunog lang yung ating busina. Pero pag switch on ulit natin yung busina, yung kanyang selector guys, once na nagbusina tayo, sasabay na rin yung ilaw niya guys. Testingin natin. Ayan guys, kung nakikita nyo, sumasabay na rin yung ilaw niya sa busina. Ang ganda mga kabayabas. Sobrang ganda ng setup ng tricycle na to mga kabayabas. Gagawa ko ng wiring diagram para dito sa ginawa kong ito. Sa wiring nito mga kabayabas, kaya huwag nyong i-skip yung video sa dulo. So ito guys, yung kanyang wiring diagram na ginawa ko natin dun sa tricycle na yan. Ito, andito kompleto na lahat. Paliwanag ko lang ng konti para mag-gets nyo. So itas, mayroon tayong battery guys. Kung may battery tayo, make sure lang na nasa good condition yung gagamitin nating battery para maganda yung power na mahatak pupunta dito sa ating Bosch relay mga kabayabas. Para intact na intact, malakas yung ilalabas dito sa ating busina. Malakas talaga yung pagiging tunog ng busina natin. Ayan, kukuha tayo ng power sa battery natin, dadaan ng fuse, unahin natin dito, pupunta ng ignition mga kabayabas. Ayan, pupunta ng ignition. Pag once na nag-on tayo ng ignition natin, masusuplayan ng ACC itong interrupter relay. Yan, ganyan siya guys. And then yung isang paa ng interrupter relay natin,
yung papunta ng negative is pupunta dito sa ating horn switch. Ang horn switch naman natin, automatic yan, naka negative body ground na. Diretso na sa negative body ground. So, dyan lang tayo kukuha ng trigger para masuplayan itong interrupter relay, mag-trigger siya. Make sure lang na tama yung polarity na gagawin natin pag kinabit natin dito. Kasi, ang papasok ng interrupter relay is walang baliktaran. So, kailangan sundin natin. Kadalasan, meron doon na red wires at saka black wire. Yung red wire, yun yung papunta sa ACC line, positive. Yung black wire, yun yung papunta sa ground. Yan, negative. Yung isa, yung black. And then, dito naman, sa baba ng interrupter relay, may makikita kayo doon na dalawang kulay, yellow na wire. Okay lang, kahit magkapalit na yun. Papunta naman siya dito sa trigger ng ating Bosch relay. Ayan, kahit magkapalit na dyan, papunta sa 85 or 86. Bahala na kayo mamili. Kahit magkapalit siya sa dalawa na yan. Ang mahalaga, mapasukan ng positive at negative itong ating Bosch relay. Kahit magkapalit, walang problema. Basta itong 85 at 86 trigger to. Yan ang mahalagang mapasukan, mga kabayabas. And then, syempre, balik tayo ng battery. Punta galing ng battery, dadaan ng fuse. Tatakbo yan, papunta dito sa number 30 ng ating Bosch relay. Yan, tapos na tayo dyan. And then, yung 87 natin, siya ang magsusupply. Papunta naman dito sa ating busina. So, dito, mula dito sa number 87, ang gagamitin natin gauge wire is number 16 na gauge wire. Para medyo malaki. And then, punta naman tayo dito sa ating selector. Yung selector switch natin is okay nang gumamit tayo ng maliit na wire. Kahit number 80 na lang or number 20, pwede na yan. Dahil selector lang naman yan. At mahinang current na lang ang kailangan natin. Hindi na ganun kalakas. Papunta siya sa high ng ating MDL. Ito mga kabayabas. Papunta ng high ng ating MDL. Make sure lang na maglagay tayo nitong diode. Sa diode, makikita nyo naman, sinasabi ko, may markings yan. Yung may markings na silver, dito ang harap. Papunta ng ating MDL, yun ang palabas. Yung walang markings, yan yung manggagaling sa papasok. Yan, ganyan ng ating selector. Once na pinindot natin yung trigger ng ating switch, masusuplayan tong interrupter, and then tatakbo dito, masusuplayan din yung ating Bosch relay. So, magdidikit dito yung coil. Magkakaroon ng connection yung 30 at 87, tatakbo na siya, magkakaroon ng power. Tutunog itong ating busina, mga kabayabas. Ganyan lang. Tapos, i-switch on natin yung ating selector. Kung gusto natin na sumaba yung MDL natin, yung high beam. Yan. Once na nagtitrigger tayo, bumubusina, sumasabay din yung ating ilaw. Ngayon, kung gusto natin patayin, ayaw natin sumaba yung ating MDL, pwede nating patayin yung ating selector. Ayan. Busina lang yung tutunog. Ganun lang mga kabayabas, napakadali lang. Ayan. Itong wiring diagram na to is applicable to kahit sa mga motor. Pwede niyo siyang gamitin. Yung mga gusto maglagay ng interrupter relay. Okay, yet again to kasi ang paglalagay ng interrupter relay. Iba din sa paglalagay ng may mga dual horn, may mga stop, tapos maglalagay sila ng interrupter relay, tapos meron pa silang loud horn. Iba rin yung wiring diagram niya. At iba rin yung ginagamit natin sa kanyang switch selector. Ang ginagamit natin doon is 3-way na switch selector, mga kabayabas. Ayun lang mga kabayabas. Kaya pero kung bago ka pa lang sa aking channel, ay kung pwede is pakiclick mo na ang subscription button at click mo na rin ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod ko pang video tutorial na i-upload sa aking channel. Yun lang, kabayabas. God bless sa inyo at salamat. Bye-bye.